si Tony hindi papasok sa isang kontrata kung masasayang lang ang kanyang panahon. Kaya sigurado ito, hindi man kalahating bilyong piso yung kabuuan ng kontrata, siguro halos dikit. Kasi nung magkarelasyon pa lang, si Senator Chis Escudero at saka si Heart Evangelista, alam naman natin na nagpa-press con pa si Mrs. Cecil Ongpauco. Hindi nila gusto si Senator Chis. Ito, Ate Christy, yung mga artista na wala ka pang chika, parang pumuputok na, nagagalit na, nagwawalan, mga patola. Isang male personality. Naku, super nomas. Ay, talaga? Lasinggero. No. Naman po sa inyong lahat mga kachika. Una na po ang pasasalamat naming tatlo sa magigiting nating OFW sa iba't ibang dako ng buong mundo na hindi po sinasarili ang halakak at ang mga kwento sa ating programa kundi isinishare. Talaga pong nangangampanya sila ng mga kapwa Pilipinong manood ng SNN. Kaya mga kachika, mga kapatid, Romel Chika, maraming salamat. Hello po! Ang simpleng si Morley Alinio. Arigato gozaimasu. Magpalit! Magpalit! Oh, di ba? Ano ba yung arigato gozaimasu? Oh. Maraming salamat. Alam mo, pag pinagsalita ko siya nung iba, yun na yun. At syempre po, lagi naming paninindigan, ang programa pong ito ay inyo, hindi po sa amin. At ito po ang Showbiz Now! Kasi kaya inuna ko yung pasasalamat sa mga OFW natin. Imagine, may mga tatext sa akin na, ay, ang nagsabi sa akin ito, si ganito, si ganyan. Senior ko naman sa iba nating kasamaan, kababayan natin. Di ba nakakatuwa? Nakakatuwa. Walking advertisement. Salamat po! Maraming salamat po talaga sa inyo. Kayo po talaga ang buhay namin dito. Kayo ang dugo, ang blood plasma, ika nga, nitong SNN. At saka, Ate Christy, ang kagandahan sa kanila, yung habang kumakain sila, pinanunood tayo, masarap naman talaga yung busog na ang tiyan mo. Busog ka pa sa kahahalakha. Totoo, lagi nila tayong kasama. Lagi nila kasama. Hindi tayo nawawaglit sa kanila. Okay, mga kachika, unahin na natin. Ako, tuwan-tuwa ako talaga sa mag-asawang ito. Kasi alam ko sa mga personalidad na may titulong nakaputong sa ulo, hindi po pwedeng bumaba sa pedestal nila. Pero itong comedy concert queen nating si Ay de las Alas at saka si Gerald Sibayan na nasa Amerika, talagang nagtatrabaho sila doon ng maayos para kumita. Diba? Anong trabaho, Ate Christy? Si Ay, of course, ay nagtatrabaho bilang director po ng isang facility para sa mga, may edad na. Home for the aged. Director siya doon. Siya nag-a-assist sa mga, ang dami raw mga Pilipino. Ay, ang galing. Nakakatuwa. Para nandito rin siya sa Pilipinas. At si Gerald naman po ay coach. Nagko-coach siya. Nagtitrain siya sa badminton dahil napakagaling na badminton player. Gerald, sobra. Pero curious ako kay Ay. Isipin mo, reyna siya ng pelikulang Pilipino dito ng komedya. And then, doon nagtatrabaho siya ng isang ordinaryong trabaho para sa isang ordinaryong tao. Alam mo, totoo yan, Morley, no? Bibihira ang mga ganyan. Yung iba nahihiya eh. Kasi ikinukumpara yung buhay nila sa Pilipinas at sa ibang bansa. Yung iba, mataas ang pride. Kahit sa Japan, di ba? Opo naman. Oo, hindi nila mapaghiwalay. Si Ay, napaghiwalay ang personal niya at ang karir niya. Totoo na yun yan. ang napakaganda sa kanya. Nang ibig sabihin, wala siyang yabang. Oo. At yun ang tao na mapagmahal talaga sa bawat minuto na dumarating sa kanyang buhay, pinahahalagahan niya ang trabaho. Correct. Diba? Alam mo si Gerald, para kapag kumpletong-kumpleto na ang lahat ng kanyang mga dokumento, papasok naman pala sa US Air Force. At hindi malayo matanggap, Ate Christy. Piloto yan. Piloto na siya dito, kaya lang diba, gano'n naman yun. Kung doktor ka dito at lumipat ka ng ibang bansa, uulitin mo yun eh. Kukuha ka pa ulit, mag-aaral ka pa ulit, mag-exam ka pa ulit, ganun doon. Kaya ganun din si Gerald na, oo, piloto siya dito, nagtapos siya ng pagpipiloto. Pagdating doon, kumbaga, hindi niya maaaring gamitin yon unless mag-aral uli siya doon at kumuha ng panibagong pagsusulit. At ngayon, naintindihan ko yung pagiging emosyonal ni Ay de las Alas. Ngayon niya na pagkukumpara na iba ang lahing Pinoy na magmahal sa lolo, lola at mga magulang. Tayo hanggang huling hininga ng ating mahal sa buhay na matanda na, nasa piling natin. Kasama natin. Doon hindi pera
talaga ang pinapagana nila doon. Wala silang oras para sa kanilang mga magulang. At saka dito, Ate Christy, kung may mga anak man na hindi rumirespeto at nagmamahal sa mga magulang nila, bibihira yun, iilan yun. Oo, tumatalikod iba sa ang lahi magulang. natin. Alam mo, may alam akong kwentong ganyan. Mayaman talaga. Ang mga anak ay nakapagtapos, sumusweldo ng sobra pa sa sapat. Alam mo, yung matanda nung makita nung nag-aalaga kinabukasan, nagdudugo ang buong ulo. Bakit? Binubunot niya ang bawat hibla ng buhok niya sa sobrang lungkot, stress, at depresyon. Oo, totoo yan. Kinausap ng direktor ng ospital, ng Home for the Aged, yung mga anak ng matanda. Kinausap sila at sinabi, kailangan dalawin nyo ang inyong ina. Talagang depresyon ang umaatake sa kanya. Isipin mo, nagdudugo yung ulo. Binubunot niyang isa-isa ang hair strand niya. Isipin mo yon. Kaya sabi nga ni Ay, iba tayo, Nay. Iba tayo, ang lahing Pinoy. Diba hanggang sa last breath, naglilingkod tayo sa ating mga magulang. Yun ang mga Pilipino at Pilipina. Oo. Totoo yan. Pero ako, Christy, nag-isip ako, kung may trabaho doon si Ay, of course, ay wala na ba siyang balak bumalik sa Pilipinas? Bumabalik siya Oo. dito pagka may magandang proyekto. Di ba pabalik-balik siya? Kapag may offer na maganda, may gagawin siyang serye o pelikula, magpapaliban muna siya ng trabaho sa Amerika. Uuwi muna siya dito hanggang matapos. Correct. Ang bait ng employer niya, Ate Oo. Christy. Ang dali naman matapos ng trabaho ngayon kasi naka-lock-in sila, no? Oo, at saka, di ba, pag may paperman siya, kunyari kailangan talaga siya, isang linggo nandito siya, isang linggo, babalik siya, ganun siya. Totoo yan. Ah. At napakaganda. Nakakatuwa ko lang pong banggitin. Isa po sa pinakamagulong relasyon nung mga nakaraang dekada ay ang relasyon ni Ay de las Alas at ang singer na si Miguel Boyet, Vera. si Miguel Vera. May kwento ko, Ate Christy, yung tatalon, natatanda na yun. Ano yun eh, maraming pagkakataon yun na talagang sobrang minahal naman talaga ni Ay si Boyet, di ba? Ano yung kanta niya? Nais kong muli kang magbalik sa piling ko. Ang ganda-ganda ng kantang yan ni Kay Miguel Boyet. Vera, Oo. Sobrang mahal ni Ay si Miguel. Dumating sa mundo si Ay. Parang ayoko nang balikan ito. Kasi- Makapagsimulan pa ito ng kung ano mang issue. At saka matagal na panahon Oo. kaya. Basta, dumating sa punto si Ay na gusto na niya wakasan ang buhay niya dahil sa depression. Basta nabaliw sa pag-ibig. Oo. no? Dumating pala siya sa punto ng buhay niya yun, Ate Oo, ganun magmahal si Ay. 100% o mahigit pa. Pero tingnan mo ngayon, nawala ang lahat ng galit sa dibdib nila. At talagang ngayon, co-parenting sa kanilang mga anak na sina Niculo at Sofia. Ibang klase talaga gumamot ang panahon ng sugat. Ay, totoo. Mas mabisa talaga sa pilduras na iniinom. Mas magaling sa pinakamagaling na doktor. Iba ang panahon, di ba? Pinagtatagpo kayo talaga, siya ang gumagawa para magkita kayo sa gitna. Napakaganda. Pag nagmamature naman ang mga tao, Ate Christy, dapat gano'n. Pero anak, di ba meron ng matatanda na wala pa rin leksyon ng nakaraan? Alam mo, iba talaga Yun ang kapag... nakakalungkot, nanay. Oo. Tumatanda ka na lang nang hindi mo iniisip kung paano pag tumanda ka na at wala kang kaibigan. Yun yung tinatawag natin na tumanda na walang pinagkatandaan. Ay, napakasakit Diba? pakinggan. Wala kang natutunang leksyon sa buhay mo. Parang wala ka man lang pinulot na aral ng nakaraan na dapat ay meron. Diba? Totoo naman, Ate Christy, dapat habang tumatanda tayo, meron tayong pinagmulan at meron din tayong pagwawakasan. May pupulutin tayong maganda, may tatapon tayong pangit. Tama yan. Kaya alam mo si Ay talaga, nakita na niya ang tunay na pag-ibig, ano? Oo naman. Salamat sa Diyos sa haba ng pinagdaanan, yung pangit na mga pinagdaanan niyang Yung relasyon. journey. Oo. Oo. At least, ang ending talaga, bongga. Pasok At na pa sa ako, mga... personal kong pinasasalamatan si Gerald Zibayan. Ay, Oo nga, at bata na naturing. Pero nakita naman natin kung gaanong pinoproteksyonan niya si Ay at ang mga anak ni Ay. Hindi niya laman at dugo, pero kung mahalin niya sina Sancho Vito, si Niculo, at saka si Sofia, parang sarili niyang mga anak. Tsaka sino mag-aakalang ilang taon na sila ngayon. Oo. Nagsimulang relasyon. Katakot-takot. Hinusgahan. Oo. Naku, hindi magtatagal to. Ang laki-laki na agwat ang edad nila. Wala talaga eh. Ang numero talaga ay numero lang. At no? naniniwala din ako, Ate Christy, kaya ganyang kaswerte si Ay kasi ibinigay niya lahat sa taas. Ay, totoo. Oo, binigay Alam mo, niya lahat yan. yun ang hindi alam ng ating mga kachika, ng ating mga kababayan. Si Ay po, isang dangkal lang ang layo sa mga kabanalan. Ang ganda-ganda po ng kanyang puso at talaga pong pusong hindi kinakatok, ano, lagi nakabukas. Totoo. Ay, nako. Yan na.
Masaya tayo para kina Gerald Sibayan at Ay de las Alas talaga. Sobra. Ay, yung pangalawa, magiging masaya ba tayo dito? Ay, naku. Oo, magiging masaya tayo kasi naman, Diyos ko, sa laki ba naman ng babayad sa kanya, hindi ba tayo magiging masaya? Ay, napabuntong hini ka. Ako naman, Ate Christy, kung ako tatanungin kung masaya ako kung isi-share niya sa atin. Pero for sure, kung ganyan kalaki Ate Christy ang halaga, sobrang saya niya. Una, hindi natin alam talaga yung kabuuan at nilalaman ng kanyang kontrata sa All TV, AMBS2. Congratulations po dahil nag-soft opening na kayo. Napakaganda ng inyong unang sultada. Si Tony, hindi papasok sa isang kontrata kung masasayang lang ang kanyang panahon. Oo naman. Di ba? Tama naman. Ang kanyang mga magulang, lalo na si Aling Pinti, hindi talaga papasok kung hindi ganun kaganda yung numero na kanyang nakikita. Kaya sigurado ito, hindi man kalahating bilyong piso yung kabuuan ng kontrata, siguro halos dikit. No? Ang tanong, Nay, totoo ba? Yun nga. Siyempre, hindi naman sasabihin niya ng management ng AMBS2, ng All TV. Palasak na rin sa mga artista pag may nagbagong offer, bagong lipat, Padding-padding. Oo, ang lalaki. Diba? May mga padding-padding. Pwede bang gawin ito ng isang kumpanya na alam naman natin Na nagsisimula pa lamang. Grabe ka naman, Molly. Bakit hindi ikaw magbitiw? Oo. Sige Diba? ka, wala ka maaasahan na show. Ibig niyang sabihin, pwede bang gawin agad-agad ito ng isang kumpanya na pinamumunuan ng mga negosyante? Yung mga, kumbaga, tunay na negosyante na alam ang pasok at labas. Parang ganon. Pero meron din, di ba? Mga Pwede negosyante rin. namang nagbibigay taga ng bonggang-bonggang talent. At saka syempre, meron silang pinupunteriya na lugar ngayon. Correct. Na wala ang ABS-CBN, nandito sila. Di ba? O kaya, Nay, pang-come on ba ito sa mga niyayaya nilang mga artista? Pwede. Dahil ngayon talaga bahagi na sila ng pangarap ng mga artista na sana kunin din sila. O, diba nga may dalawang aktor na balitang-balita, Ate Christy. Oo, na matatapos ng kontrata. Matatapos ng kontrata, tapos lilipat. Ayaw doon sa direktang kalaban. Gusto raw sa AMBS. Yes, Ate Christy, yung mga Talaga. balita. At mapapakinabangan itong dalawang aktor Dahil na parang matatapos sikat. ng kontrata. Dahil parang, ang kontrata nila matatapos ngayong September. O bakit hindi pa sila binibigyan ng panibagong kontrata? So, pwede na na magtrabaho sa ibang bakuran. Di ba? Pero syempre, wag nating kalilimutan. Syempre, meaty amount din ang kay Willie Revillame. Ay, yan naman. talagang walang question. At bukod dun sa may mga programa na siya na gagawin sa All TV, bahagi pa rin siya ng kabuuan ng network, di ba? Pero minsan iniisip ko din, pambulag lang yata yung ganyang presyo. Ganon? Kasi minsan, yung ibang artista wala namang pupuntahan ng iba eh. Siguro, sinasabi mo lang yan kasi hindi ka pa ino-offeran ng AMBS. Wala ba tayo dyan? Ako nga walang offer eh. At least ako iniisip ko, totoo bang ganito kalaki? To think na, una, hindi naman siya pwedeng pumunta sa GMA. At lalo Galing siya doon eh. Oo. At lalo naman hindi siya pwedeng pumunta at bumalik sa Channel 2, sa pamilya. Walang prangkisa. Walang prangkisa. So, doon lang talaga siya. At kung ikaw ay walang pupuntahan na ibang pwesto, hindi ka bibigyan ng ganong kalaki ng isang kumpanya na ang hawak talaga ay magaling sa business. Kung talento ang pag-uusapan, wala ka nang hahanapin pa sa isang Tony Gonzaga. Totoo naman. Rater naman siya talaga at magaling na magaling. Yun lang opening salvo ng kanyang talk show. O, interviewin mo si PBBM, di ba? Kinunan pa mismo sa palasyo ng Malacanang. Diba? Sosyal. Ang dami niyang tinalakay doon. Kung may posibilidad ba na bigyan uli ng prangkisa ang ABS-CBN, paano yung mga ibinabatong bilyon-bilyong piso na sinasabing kailangan nilang ibalik sa gobyerno? Di ba? Yung mga ganon. Ang lakas ng loob na talagang itanong talaga. Oo. Kaya kay Tony, wala ka nang hahanapin pa. Magaling siya. Pwedeng pagkatiwalaan ng All TV. So, sure na itong budget niyang ito. Ay, hindi ako sure dyan. Hindi ako sure dyan. Hindi ko alam yan. Oo, kasi sa mga artista naman na yun, wala naman ang amin kung magkano tinatanggap nila eh. Oo. Parang At hearsay lang, diba? Kahit ang istasyon, nakatago yan. Hindi yan ilalantad. Maliban na lang kung medyo nagmamayabang yung artista na, bakit hindi ko tatanggapin? $500 million is $500 million. Ay, oo. Pero, kung ang mga artista ay mauutak yung network na papasukan nila ngayon, mga negosyante to, alam nila kung anong worth mo. Alam nila kung magkano ang dapat nilang ibayad. Di ba? Pero Ate Christy, for sure maraming
artistang pupunta dyan. Kasi kung pupunta sila sa GMA, marami ng mga Punong-puno na senador. Kaya dito, syempre, magbabakasakali sila. Baka dito sa AMBS All TV, mabigyan sila ng oportunidad. Okay, oo. Maganda ganito. Merong nagbukas, may pamimilian ang mga Pinoy. Ang ano dito, ang mabibiyayaan, mga kababayan natin, meron na silang pamimili ang mga estasyon. At saka maniwala tayo sa tang may offer. Yes. May offer At kasi hindi lang yan sila, eh. Ate Christy, sana maging ang mga crew, yung mga maliliit na tao, Sana. magkakaroon ng Oo, trabaho. yun ang nakakatuwa. Yung mga tao na nawalan ng trabaho, nang mawalan ng prangkisa ang ABS-CBN, nagkaroon ulit ngayon ng trabaho. Yun naman ang sinabi ni Kuya Will, di ba, Nay? Hinikayat niya ulit yung mga kasamahan namin na nawala ng trabaho. Eto na ang pagkakataon natin magsasama-sama May tayo. pinagkakakitaan na sila Correct. ngayon. Ang hirap mabuhay na wala kang inaasahan. Regular. Pag nagutom ang mga anak mo, sasabihin mo ba, saka na kayo kumain kapag may trabaho na ang tatay nyo? Aray ko. Di ba? Napakasakit nun. Yes. Kaya ito, isang assurance ito na maraming mga kasamahan natin ang nabigyan ng trabaho. Maraming salamat sa AMBS 2. Ayan. At nakaka-excite talaga ito kasi bagong istasyon, bagong mga artista, bagong proyekto. Go! Ako naniniwala ako, Ate Christy, magbubum to. O bakit naman hindi? Nasa kanila man lahat. Oo, sa kanila lang. Wala nang hahanapin Oo, pa. pera't lahat Nasa nasa kanila kanila. na. Kaya nilang sumugal ng malakihan. True. Yan, okay. Yung mga pagbabago ng mga pangyayari, umiikot, naglalaro, nagugulat na lang tayo, no? Oo, na hindi mo inaasahan pero dumarating talaga. Kasi nung magkarelasyon pa lang, si Senator Chis Escudero at saka si Heart Evangelista, alam naman natin na nagpa-press con pa si Mrs. Cecil Ongpauco. Ang dakilang ina niya. Para ipamarale na hindi nila gusto Oo. si Senator. Hindi nila gusto si Senator Cheese. Pero tingnan mo, sa dinami-dami ng mga issue na ipinanganak noon, ngayon parang nakakagulat na malaki na ang tiwala ng mga magulang ni Hart kay Oo. Senator Cheese. Wala kang pangit na narinig sa nanay kundi panalangin at tiwala. Di ba? Sabi niya, respeto. wala pa akong nakakausap sa kanila. Pero I have known Cheese to be a responsible and low-key person. Sana kung ano man daw yung pinagdadaanan ngayon ni Senator Cheese at ng kanyang anak, maayos. Di ba? Di parang sinabi na rin na, meron nga. Correct. Di ba? At saka, pati yung father ni Hart na talagang noon ay kontrang-kontra kay Senator Cheese. Alam naman natin, bumili pa ng propiedad sa Sorsogon. O, di ba? Kung Close. ayaw mo na dun sa tao, ba't ka pa bibili ng property sa lugar ng manugang mo? So, ang ibig sabihin nun, talagang maayos na silang magkasama. At saka siguro ng mga panahon na yan, ipinakita kay ni Senator Cheese yung pagmamahal niya sa pamilya ni Heart Evangelista. Yung ibinigay niya lahat ng respeto. Kasi kung yung galit sila noon, biglang-bigla, eto may respeto sa kanya. Ibig sabihin, gumawa siya ng mabuti during that time ng Kapag ang nakikita ng magulang, nire-respeto at minamahal ang kanilang anak, doon na rin sila eh. Ganun yun eh. Walang Di ba? dahilan para hindi Oo. mo mahalin. Sabi nga, ang mahal ng anak, talagang may extension din ng pagmamahal mula sa mga magulang. Ganun lang yun. Pero ang malaking question dito, Ate Christy, ang dami mga naglalabasan. Pero walang tuldok na totoo ba? Ano nga ba ang tunay na dahilan ng hiwalay? Nako, palengke na nga ng issue ngayon ang kanilang relasyon. Ang dami-dami na pong fake news na naglalabasan. Sabihin na natin fake news. Katulad yung questionable, pati ang kasarian daw ni Senator Cheese, kaya naghiwalay. Kesyo, meron daw nagdadalang taong babae ngayon na siya ang ama. Ang tinuturong ama, fake din yan. Ang dami. Pero sana, pakiusap ng ating mga kababayan, itigil na rin ni Heart Evangelista yung pagbibigay ng lead, pagbibigay ng ideya na meron talaga silang problema, katulad yung pag-iyak-iyak, yung pagpipaint na, meron siyang mga pinagpapaalaman, di ba yung mga ganon. Ate Chris, hindi natin maalis kay Heart Evangelista na gawin niya kung gusto niyang umiyak, gusto niya mag-paint habang umiyak, isipan. Kaya lang, ang sa akin lang, Ate Christy, sana ngayong mga may panahon na ito na iniisip na may problema kayo, diyan ka lang muna sa isang tabi, manahimik ka na muna. Kasi as long as na gumagawa ka ng mga sign na iisip na mga marites na ay may iwalayan nga, lalong lumalakas ang loob Yun ng na mga nga, yun eh, kapatid. napakadekadente ng kanilang ano ngayon eh, ng kanilang sitwasyon. Yung mga bagay-bagay na magpapa 1+1 sa ating mga kababayan, iwasan na ni Hart yan. Tamo sa Senator Cheese, walang anumang sinasabi. Walang sinasabi, no? Oo, Tahimik. ganun siya kahit nung naghiwalay sila ng kanyang pinakasalan, yung ina ng kanyang kambal, wala kang madidinig kay Senator Cheese. Pag hindi ka nagbigay ng senyal na totoong may nagaganap, makita mo, it will die a natural death. Mismo. Mawawala yan. Sinabitan ka lang ng kwintas, umiiyak ka kasabay ang pagtawa. Siyempre, dinugtong lahat sa mga na- sitwasyon. Nagpe-paint ka.
umiiyak-iyak ka. Parang ganun. Tapos may babalita pang nag-i-impake ng damit, titira sa... Bibili daw ng bahay sa Paris. Sa Paris. Diba? Ano yan? Yung mga ganun. Alam mo, sa totoo lang, kapag walang pain na isinasawsaw sa tubig, walang kakagatin ang mga isda. Yun lang yun, di ba? Kaya itigil ang pagbibigay ng mga senyales. Meron ba talaga? Meron ba talaga? Aba, bakit hindi silang dalawa tanongin mo? Hanggang sa panghuhula lang naman ang ating magagawa. Alam mo, nakakapagod na rin kasi Hanggang sa mga manghula. haka-haka. Alam mo ba, yung aking perlas na bilog, Oo. hanggang tutulog-tulog, Tingnan, at least is- ala na ayaw nang Bakit? gumana. Guguluhan na siya. Oo. Hindi na niya alam kung ano magiging... Napundi. Ano niya. Oo, ayaw na talaga. Oo. Natulog na ng tuluyan ang perlas na bilog. Ay, naku. So, makakaasa ba tayo kay Heart? Wala tayong asahan. Bangkaan mo nga itong topic na pag-uusapan natin. Sige, Ate Christy. Mm. Ito, Ate Christy, yung mga artista na wala ka pang chika, mga parang pumuputok na, nagagalit na, nagwawalan, mga patola. Para silang mga sakit na pigsa, ang layo pa ng karayom, Pumuputok na. Yung Alam mo hindi yan? pa man. Oh, alam mo yung title pa lang na nababasa? Nagagalit na. Kumukudana. Kumukudana, diba? Hindi nila naiisip na ang pinasok nilang trabaho, sila'y public figure. Oo. Diba? Aliwan, libangan. Pumasok ka sa showbiz, dapat nakahanda ang buhay mo na hindi man ang kaliit-liitan detalye ay alamin ng publiko. Pumasok ka sa mundo na talaga manghihimasok ang mga kababayan natin. Diba? At husay-husay nilang magalit kapag may nababasa silang pangit. Pero pag may magandang sinulat, nananahimik. Alam mo, pasasalamat man lamang. Sino bang una dyan? Ano ba to? Pa-blind item ba natin dito? Naku, O pangalanan na natin? Yung huli lang siguro hindi. Oo, wala siyang karapatan para pangalanan. Kung wala na si Nahel. Oo. Wala siyang karapatan para pangalanan. Pwede, Wala oo. mang karayom, walang pigsa. Ay! Oo, yun. So, abangan Sige. niyo ang huli eh. Si Coco Martin, ano masasabi mo? Si Coco Martin, madaling mag-react. May mabasa lang siya na hindi magandang title, nagsasalita na, nagwawala na. Hindi man siya, yung kampo niya, sumasagot na. Which is napakapangit para sa isang katulad niya na sumikat, di ba? At action star, ha? Action star, kumukuda ka. Sino ba yung mga kudakera ng mga action star? Halos walang action star na kudakera. Di ba, yung mga Bira. mga Kasi action star nga, di ba? Paano ka nang kukuda? ito kudahan ng kuda ito, Ate Christy. Although hindi naman natin biniblame sa kanya kung magalit siya dahil karapatan niya naman magalit. Tao lang siya. Pero Oo. sana alamin niya na muna, basahin niya na muna kung ano nga ba ang sinasabi sa kanya ng write-ups o ng chika. Gusto ko ikaw ang bumangkad sa pangalawa. Ay, si Vice at saka si Ayon. Close mo yan ah. Oo, kaya kilala ko yan pag alam kung kukuda at hindi kukuda. Eto naman, alam mo yung wala pa naman din binabangit na sila, diretso mo sila. Pero, parang kiniklaim nila, kami yan. Nakakita sila, kaya si Chismis na hiwalay sila. Wala, post sila ng post na labing-labing sila. Hindi. Diba? At saka isa rin si Vice sa mga artista na bigay ng mga senyales na meron siyang pinagdadaanan. Ikaw ba naman, sasabihin mo, matindi ang pinagdaanan ko nitong mga nakaraang araw o buwan. May matitindi, may mababaw lang. Maghahain ka ng ganyan sa bandehado. Natural, mag-iisip ang mga marites, mag-iisip ang ating mga kababayan. Ano kaya ang kanyang pinagdadaanan? Natural. Bubuhayin niya ang libido ng mga nakatanaw. At kapag may nagbigay ng opinion, nagre-react. oo, pati yung jowa-jowaers. Ay, isa pa rin yan. Ate Si Ayon. Christy. Isa pa rin Oo. yan. Oo, tumanda. Wala ka naman. Kala mo, ano na, oy, ganito, ganyan. Oy, Karen. Diba? Na sana hindi na, kasi alam naman nila talaga na artista sila. Kaya Laki-laki ng benepisyong nakukuha nyo sa pag-aartista nyo. Tapos ang galing-galing nyo din na mag-opinyon. Ang galing-galing nyo rin na humusga. Pag kayo ang ino-opinyonan, nagagalit kayo. Ano to? Diba? Kaloka. Kaya tuloy ina-assume tuloy pag pinatulan nila yung sinabi mo, ang ibig sabihin, bakit? May mali ba? Bakit kayo na aaligagang nagpo-post ngayon na sweet-sweet ngayon? Ipaglaban nyo yung Oo. opinion nyo tsaka yung nararamdaman nyo. Pero wag nyo sakupin ang opinion at nararamdaman ng ibang tao. Oo. Ganun lang yun. Respetuhan lang yan. Yan. Tama. Diba? At wag niyong antayin lahat ng gusto niyong marinig ay maganda. Kasi opinion nga ito, di ba? Kahit nga isang punpun ng bulaklak merong laylay ang petal di ba? Hindi naman lahat maganda. Correct. Di ba? Tsaka huwag kayong layo pa ng karayom, pumuputok na ang mga pigsan nyo. Yan na. Di Yan ba? na. Yun yun. Ay, sino yung sa'yo? Ay, nako. Ito.
Eto, anak to ng friend natin. Ang hirap. Ay, hindi. Ako diretso ko masasabi. Anak-anakan ko si Teresa Loizaga. Friend ko yan, Ate Christy. Kaibigan mo naman. Kaibigan ko yan si Teresa. Pero natatanggap ni Tong kapag meron tayong opinion na sinasabi tungkol sa anak niyang si Jeko. Dapat lang naman kasi Oo. ganun. Ang sa akin, Ate Christy, kasi si Diego, ang dali niyang mag-react, ang dali niyang Totoo. magalit, ang dali niyang magbigay ng mga Sagot. statement niya sa mga sagot niya. Doon sa nabasa niya, kakapiranggot. Totoo. Oh. Lalo kapag in love eh. Oo. Ay, Oo. mas sensitive. Nung sila pa ni Barbie Imperial, pagka si Barbie, look, something came up, chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu, tatawag na si Diego, di ba? Oo. Tatawag na si Diego, who told you that? Ganun-ganun. Ang layo niya kay Cesar. Si Cesar, Ay, binabato na. Dead ma si Cesar. Si Cesar, binabato na, pinupukol na. Wala lang. Tahimik lang. Ito hindi. Oo. Nagre-react talaga. At hindi ito, rin siya Christy. nagmana kay Tong, ha? Huwag mo sabihin kay Teresa siya kanino nagmana? Aba, ewan sa kanya, sino pinagmanahan niya. Ay, Di ba? so, Si Paula, Teresa, hindi siya balat sibuyas. Marespeto sa opinion si kanino Teresa. nagmana itong si Diego? Boy, malay ko sa kanya. Si Cesar, hindi rin ganon. Sa barkada. Oh, ganon. Sinisi yung barkada. Hindi, basta masyado siyang mapagbigay ng paliwanag na hindi nababagay sa isang lalaki. Nakakairita lang na, di ba? Parang ngayon kukuha ng bato, pakuha pa lang ng bato, nagsisigawan, hindi na kaya yung babatuhin. Bakit kaya ang mga lalaki, no, pag madaldal, ang pangit talagang... Kasi dito sa bansang ito, kapag ang babae ang nagtatalak, sasabihin, okay lang yan, babae naman. Pero pag lalaki ang nagsalita, ang dumaldal, sasabihin, bakla. Oo, may ganon. May ganon yung Oo, ganun ang sinasabi. Parang wala nang karapatang magtatalak ang lalaki. Pero hindi rin natin sila masisisi kasi millennial na ngayon. Alam mo yung iba na kasi yung kinalakyan nila, iba na yung kaugalian nilang nasilayan. Pero yung ano pa rin, yung luma pa rin Yung luma pa rin na lalaki. yung lumang kaugalian pa rin ang pinahahalagahan. Dapat. At Diba? Chris, tsaka hindi lahat ng issue, katalakan mo, may mga issue na talagang below the belt na, sige, paliwanag mo kung bakit. Pero kung alam mo naman showbiz lang to, eme-eme lang to, para patulan mo. Palampasin mo na lang, di ba? Lampasan na natin yung girl, di ba? Lampasan na natin Ito yung na yung girl. blind item. Dito tayo sa blind item. Ito yung wala ng karayom, walang pigsang puputok, dahil wala para siyang karapatang pumutok. Diba? Unahin mo. Naku, ito yung walang talaga nga namang, nababasa ko talaga lahat ng mga pinapatulan niya. Pag talaga meron siyang hindi nagugustuhan, na parang hindi niya feel, yes. Parang ina-enjoy na, pinag-uusapan siya. Oo, Nay. Meron talaga siyang ugali na pag meron siyang hindi sandali. Ay, meron siyang, sandali, ako to. Ayun. Ay, kiniklaim. Hindi, yung parang, ako naman, it's my turn. Alam mo, parang pinangarap niya talaga at Christina, pag-usapan siya ng pag-usapan. Parang ang feeling niya kapag pinag-usapan siya, nasa Sikat siya. cloud9 siya, Oo. sikat siya. At saka, ine-enjoy niya. Ine-enjoy niya. Gusto niya mag-artista. Ganun ba? Baka. Naku. Kasi patola na eh. Pero hindi maganda yung pagiging patola niya, lalo niyang pinalalawak ang gap sa mga taong nakapalibot Na sa kanya. dapat, Nay, siya ang magdidikit sa akin, hindi siya yung maglalayo. Mali. Alam mo namang tayo pa, ng mga datihin na dito, ang lumapit sa kanya. Pero sikat nga kasi, Ate Christy. Ine-enjoy. Enjoy. Oo. Ay nako, marami ng tao na namimili ngayon ng gyera na papasukin nila at isa ka, di ba? Isa ka sa hindi ka patol-patol. Kaya nga blind item eh. Oo. Sige, i-claim mo ngayon na ikaw ito. Hindi ka kapatol-patol kasi wala kang name. Di ba? I-claim mo pa ulit na ikaw ito. Hindi ka rin dapat patulan kasi ini-enjoy mo na pinag-uusapan ka. Walang espasyo ang mga tao para sa'yo kasi wala ka talagang name. Ayan na. Walang milig ang boses ni Nanay. Dire-diretso talaga. Wala kang name. Yung sabihin kang wala kang name, sino ko? Habang sinasabi ni Ate Christy wala kang name, ang lakas ng hangin. Okay. Nako, sino ba kasi yan? Nako, sino nga ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Okay,
bago ang ating bahaging ito, binabati ko ang aking pamangkin na nasa Ireland, si Maricarl Kakay Marcelo, na nakatutok dito at sinishare sa mga kapwa nurses na Pilipino na tumutok lagi dito sa Showbiz Now na. Pati kay Oji Maristela ng Essen, Germany. Mga nurses sila na kasapi sa malalaking grupo ng mga Pilipino na talagang tayo ang kanilang panghimagas. Tanghalian, hapunan, merienda, Oo, panghimagas. totoo yan. At saka gusto ko yung sinasabi nila na salamat po sa pagpapalimot sa aming kalungkutan. Salamat talaga. Maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you. Okay, sino ang babato? So, eto na nga. Ayun na yan. Nanggaling tayo sa blind item. Susundan pa natin ng isang blind item. Na ewan ko lang, i-claim niya kung siya to, ha? Ay nako, baka i-claim yan. Naku, parang hindi niya naman yata kaya i-claim ito kasi una, isang male personality. Okay. Ayoko muna sabihin siya actor kasi wala naman siya napatunayan. Wala pang napapatunayan. Oo. Nako, katatapos lang ng bagyo sa kanyang buhay. Na talagang naguhugas kamay, pakiramdam ng lahat. Oo, dahil nagkahiwalay na sila ng kanyang kinakasama. Bakit? May anak sila, no? Eto na nga. Ano naman Gusto ko yung... Eto na nga. Chismosan, chismos. Napakamarites talaga. Chismosan. Sobrang At may kalabit pa. Oo. Eto na nga. Para lang tayo nasaktan. No? Oo. Paano ba naman dihiwalayin? Bakit? Kasi nga ito, mukhang nung pagkabinata niya, nadala niya pa ang ugali niya magmula nung nag-asawa. Ano ba yung ugali niya? Ito na. Gusto ko yun. Gusto ko yung, eto na. Sabay tinis ng puto. Ganon. Para sa hagdan lang. Meron pa kaya, eto na. Oh, ano nga yun? Ito, kung si lalaki kasi, naku, super nomas. Ay, talaga? Lasinggero. Nomo, hindi na mapakinabangan nung katuwang niya. Ultimo sa anak nila, hindi na siya mapakinabangan. Syumad! Oo! So, ang ibig sabihin nun, dahil hindi na mapakinabangan, kaya nag-isip yung girl. Kung ganito nang ganito ang buhay namin, walang mangyayari sa akin dito. Nagpapakapagod sa pagtatrabaho ang girlash. Kaya nga, kahit anong role, di ba? Pinasok na, pinangas na. Sabi siguro niya, hindi bali nang nag-iisa ako, na malungkot ako, kesa sa dalawa pa kami, pero malungkot pa rin ako. Kaya itong anak ko, sa akin na lang to, hindi ako hingi ng tulong kahit kanino, dahil pinalaki ako ng magulang ko na kaya ko mabuhay na walang inaasahan. Mismo. So, walwal na, tamad pa. Oo. Kaya ngayon, si lalaki, super kuda ever. Sa kaya na, parang pigsa. Layo pa ng karayo. Siyempre, paano hindi siya kukuda? Siyempre, sa kanya babagsak lahat ng sisi. Kaya inuunahan niya ng kumuda para, sandali, pag ikaw ang kukuda sa kanya, sandali. Sasalita. Pero kayong dalawa, sinasabi nyo yan. Pero kapag sinabi ko sa inyo, type nyo ba siya? Ang isasagot nyo, wow, oo. Ibig mong sabihin, tamad siya talaga. Ang alam niyang gawin lang maghugas ng kamay. Oo. Puro paghugas ng kamay. Oo, yun ang ginagawa niya. Hindi ganito, hindi ganyan. Hindi ko siya sinaktan. Oo. Saya kami. Okay kami. Ganun lang. Oo. Yun lang. Kaya Diba? ngayon, nakita mo, dead mato siya ngayon. Walang nagaganap. Diba? Pero dun sa jowa niya, naku, sisigaw ka talaga. Anong isisigaw? Nagagandahan talaga ako sa kanya. Sobra. At saka lalong gumanda siya in fairness. Mas nagkaroon ng karakter. Perfect. Nung magkaanak na. Oo, sa lalo, sobrang naman kasing tinanas niya doon. Nagkaroon siya ng karakter, ibig sabihin, Totoo. bagay sa kanya yung costume niya. Wana. Kung sabi mo nga yan. Huwag na. Siya na lang yung Oo, bahala. Siya na lang gapatuklaw na sa ahas. Bahala ka. Okay. Nako, siguro naman po, mga kachika, gapatuklaw sa ahas. Alam nyo na kung sino yan. Ano ba dapat nilang gawin? Naku, ang dapat nyo pong gawin, mag-subscribe na po kayo, mag-like at mag-share ng aming YouTube. At syempre! Nakakagulat naman. Sorbetes po kayo. Anong flavor po ba yan? Ube! Gusto ko langka. Langka. Keso. Mas gusto ko yung dirty ice cream. Sa totoo lang. Yun ang pinamimigay ko, Ate Christy. Ako ay namimigay ng pagkain sa mga bata. Sa vlog kong ito, ako po si Morley Alinio. At ito ang Tundo. Yun po pinamimigay ko. But anyway, Ate Christy. Bahala siya talaga. But anyway, Ate Christy,
Wala po kayong dapat gawin kung hindi i-click lang po ninyo ang... Ano mo nawala? Nawala ko na. ang bell! Ayan! Para makapag-subscribe po kayo at malaman nyo pong meron po kaming bagong upload na video. At syempre, Ate Christy! Napaka-swerte ko direct. Maraming salamat sa inyo, Ate Christy and Romel. Dahil patuloy na tumataas ang ratings o numero ng akin pong Morley Alinio. Ito ang Tundo. Kapag nabuhay ka sa Tundo, mabubuhay ka sa iba't ibang Bakal ba ito? Nagtinginan pa lang tayo, ha? Ulitin ko. Kapag nabuhay ka sa Tundo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. Yun! Ang akala niya. Di ba? Ay, nako mga kachika, maraming salamat naman po talaga sa patuloy niyo pong pagsuporta sa amin. Maraming salamat, Romel. Salamat po. And Morley. Maraming salamat, Ate Christy. At syempre, ito po ang inyong programa at ito ang Showbiz Now!